Okay, magandang umaga muli mga kapatid at magpapatuloy tayo sa ating series dito sa Book of Galatians na pinamagatan nga natin itong The Gospel of True Freedom. So please now turn your Bible to Galatians chapter 5, verses 16 to 18 ang ating pong pagtutuunan ng pansin ngayon. Galatians 5, 16 to 18. Basahin natin sa ang Biblia. Subalit, sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Subalit, kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, kayo ay wala sa ilalim ng kautusan. Ito po ang salita ng Panginoon. Kung naaalala ng ilan at maaaring sumusubaybay sa mga nangyayari sa Amerika, ang Pangulong Donald Trump, nangako siya sa kanyang mga supporter nung siya ay tumakbo ng kanyang pagkapangulo nung una, na pag siya ang naging Pangulo, there would be no more forever wars. Yun ang term na ginamit. No more forever wars. He would be the president of peace. Pero pagkatapos lamang ng isang taon ng kanyang pangalawang termino bilang presidente, ay nag-expand na kagad ang military action ng Amerika across multiple countries, katulad ng Nigeria, Venezuela, at ngayon ay ang Iran. Noong nakaraang linggo ay nagkaroon ng peace negotiation and everybody is hoping for the best, and yet after 21 hours of extended peace talk na ginawa sa Pakistan, ang negosasyon ay nauwi sa tinatawag na deadlock. Ibig sabihin, walang napagkasunduan ang dalawang partido. Ang resulta, ang pangako ng ending of wars remain uncertain. Maaring may tigil putukan, pero who knows? Anytime from now, ang sabi ng Amerika at maging ng kabilang bahagi ay maaaring magkaroon uli ng conflict o digmaan. So, anong ibig sabihin? Marami pa ring bansa katulad ng ating bayan ay magpapatuloy sa humarap sa mga difficult circumstances, lalong-lalo na affected tayo dahil sa ang ating bayan ay nakadepende lamang sa langis na ibinibigay mula sa Middle East. Ngunit kung ang pag-uusapan natin ay forever war, ito po ay isang realidad na mas applicable, more deeply sa atin bilang mga Kristiyano. Habang tayo nabubuhay sa fallen world, we are engaged in continual spiritual battle against a wicked world, against false religious beliefs, and most of all, against our own sinful flesh. Laban sa ating makasalanang laman. At pag pinag-usapan natin ang laman, ang ibig sabihin nun ay inner disposition and inclination towards sin. At ito ay isang conflict na nagpapatuloy, pero ang isang napakaganda mga kapatid, kung ikaw ay Kristiyano ngayon, hindi ka makikipaglaban sa sarili mo lamang. Hindi ka magkikipaglaban o makikipagdigma sa inner disposition or inclination to sin on your own. Ang Diyos sa kanyang biyaya ay nagbigay ng paraan o ng mga sandata o mga means upang tayo ay patuloy na maging matatag at mabuhay na ang hangarin ay bigyan ng honor o ng karangalan ng ating Panginoon. At ang sandata na aking binabanggit, ito ay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa ating mga buhay mismo. Sinimula ni Apostol Pablo ang verse 16 sa ganitong salita, But I say, subalit sinasabi ko. Yung salitang yan ay nagpapahiwatig na nagsisimula si Pablo ng isang panibagong section sa kanyang pagsusulat. Pero yung panibagong sasabihin niya ay may connection pa rin sa nauna na niyang tinalakay.
Binibigyan niyang diin na ang Christian freedom o ang kalayaang Kristiyano, hindi siya lisensya sa paggawa ng kasalanan, kundi isa siyang panawagan ng paglilingkod. At itong paglilingkod na ito, nakadirekta ito sa ating mga kapatid. It is directed toward our brethren. At ito ay motivated o inuudyok ng batas ng Diyos. Anong batas yon? Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pero paano natin magagawa ito, mga kapatid? How can we do this? How can we truly live out this ideal of Christian living? Pinaliwanag ni Pablo na ito ay ma-achieve lamang hindi sa pamamagitan ng ating lakas, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu Santong nananahan sa atin. Ulitin ko nananahan sa atin. So, ang ibig sabihin, merong nangyayaring digmaan. Bakit? Sapagkat yung ating inner inclination o ating pagkiling sa kasalanan, ngayon ay may sumasansala na sa kaloob-looban ng ating pagkatao. Ano yon? Ang pananahan ng Espiritu Santo. Yan ang mensahe na gusto kong bigyang pansin ngayon pong umaga mula sa mga talata na ating binasa ngayon. Believers experience inner tension as sinful desires clash with the work of the indwelling Spirit. Let me underscore. Believers experience inner tension as sinful desires clash with the work of the indwelling Spirit. And I have 3 headings. First, let's look at the command to walk by the Spirit. That's number 1. Number 2, the cause for walking by the Spirit. And number 3, the condition of those who walk by the Spirit. So, isa-isahin natin, mga kapatid. Una-una, the command to walk by the Spirit. Merong utos dito. Ang utos ay, lumakad kayo ayon sa Espiritu. Anong ibig sabihin nun? Number 1, ang ibig sabihin nun ay, be ruled by the Spirit. Nawa ang Espiritu Santo at ang kanyang kapangyarihan ng siyang mamayani, no? Maging ruler sa buhay ninyo. Verse 16a again. But I say, walk by the Spirit. Alam niyo yung salitang walk, paglakad. Ito po ay isang Hebrew expression na ang ibig sabihin ay to conduct oneself or to lead oneself into it. Ang banal na Espiritu ay ipinagkaloob sa lahat ng mga nanampalataya kay Kristo. Nung tayo po ay naligtas, andyan na sa atin ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu, hindi lang siya nagbigay ng liwanag sa isip, hindi lang siya nagbigay ng buhay sa isang taong patay espiritual, hindi lang siya nagbigay ng conviction sa atin na tayo mga makasalanan at nangangailangan ng isang tagapagligtas, kundi siya'y nananahan. Nananahan. Siya ay nasa atin. At yun ang ginagawa ng Espiritu Santo. At ang kapangyarihan para mapagtagumpayan ang gawa ng laman, ay, ang sabi, dapat ay hayaan nating pangunahan tayo that we may be ruled by the Spirit. Alam nyo, mga kapatid, kailangan natin ng Bible study. Siyempre, kailangan natin yan. Kailangan natin ng prayer meeting, worship. Kailangan nating mag-witness sa mga tao na wala pa kay Kristo. Kailangan din natin yung tinatawag na discipline. Kung paano natin i-conduct yung ating sarili ng maayos at makitungo sa ating mga kapatid. Essential yan sa buhay Kristiyano. Pero gusto ko sabihin na ang totoong espiritualidad hindi nasusukat lamang doon. No? Kung gaano ka intense ang iyong involvement sa worship, sa fellowship,
sa prayer, no? Sa mga gawaing pang-iglesia. Hindi lang doon. Ang totoo, kapag yun ang magiging sukatan ng ating pong buhay Kristiyano, ng ating spirituality, mahuhulog tayo sa tinatawag na legalism. Bakit? Yung legalism kasi nakafocus yun sa outward, visible, and humanly measurable things. Nakikita ng tao, nasusukat yung ginagawa mo, di ba? At dahil doon, nakikita, okay ka sa harapan ng Diyos. Very spiritual ka because you are doing these things. Ang tawag doon, maaaring mahulog ka sa legalismo. Ang banal na espiritu lamang ang nagpo-produce ng isang totoong katuwiran sa atin, sa ating puso, sa ating isip. Ang totoong kabanalan, galing sa Kanya. Holy living is not the result of our performance for God, but of the work of the Holy Spirit in us, through us, and by us. The work of the Holy Spirit. At yung gamit na salita, sabi niya rito ay, lumakad kayo. Alam nyo, ito sa grammar, ito ay nasa present tense. No? Ang gamit, pangkasalukuyan yung tense. Pero kahit pangkasalukuyan yung tense, sabihin, dapat ngayon, ginagawa mo yan. Ngayon, ginagawa mo yan. Pero yung mood naman niya, imperative. Ibig sabihin, pautos. Ito'y utos. Hindi nagbibigay si Pablo ng isang mungkahe. Nagbibigay siya ng utos. Na lumakad ka. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lumakad kayo ayon sa Espiritu Santo. Paul is giving a command. And ang banal na Espiritu, siya ang source ng holy living. Totoo yun. Pero kinakailangan mong lumakad ayon doon sa source. This means we must actively depend on Him. We must actively yield and submit and surrender ourselves in the power and work of the Spirit. Hindi tayo tinatawag dito na maging passive. Para bang sinasabi natin, yung pala, ang Holy Spirit ang siyang magiging source ng ating lakas, magiging source, ang siyang source ng ating holiness, di passive na lang ako. Kumilos na lang siya ng kumilos sa buhay ko. No, hindi yun ang dapat na mangyari. Ang punto doon, actively, you want to participate and you want to submit to the work of the Spirit. The work of the Spirit. You have to involve yourself. You have to be sensitive. And you have to surrender yourself in His mighty work. Actively. You have to be actively involved. So, yun ang dapat na mangyari sa atin. At Galatians chapter 6, verses 9 to 10, sabi, let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. So then, as we have the opportunity, let us do good to everyone, especially to those who are of the household of faith. Ang salitang ito ni Pablo ay isang panawagan na maging aktibo daw tayo sa paggawa ng tama. Hindi tayo bibigay sa mga discouragement. Hindi tayo bibigay sa mga complacent tendency natin. At ang primary focus ng ating activity, household of God. No? Pwede tayong tumulong sa maraming tao, pwede tayong ma-involve sa iba't ibang klase ng mga tinatawag nating charity work o anumang mga community activity na makakatulong sa marami. Pero ang primary activity natin at focus ay yung sambayanan ng Diyos. Sapagkat kung ang isang mananampalataya, aktibo siyang engage sa kanyang paglilingkod, sa kanyang pagtulong, sa pag-i-encourage sa isa't isa sa church, ito'y nagde-demonstrate that they are walking in the Spirit. Siya ay kumikilos, lumalakad, nabubuhay, ayon sa Espiritu Santo. So yun ang unang makikita nating command na may kinalaman sa paglakad sa Espiritu. Atin pong hayaang mag-reign, mag-rule ang
banal na espiritu sa buhay natin. Pangalawa, be resistant to the flesh. Verse 16b. And you will not gratify the desires of the flesh. Now, pinaliwanag ko na ito no nakaraan, pero gusto ko lang ding ulitin ngayon. Kapag ginagamit ni Pablo ang salitang flesh, laman, hindi ito tumutukoy lamang sa katawan. Iba po yung wikang Griego na ginamit pagdating sa katawan. Ang katawan sa wikang Griego ay soma. Ang laman, sarx. Ibig sabihin ng laman, no, ito may kinalaman sa inner disposition and inclination to sin. Sa loob ng pagkatao natin, merong inner inclination. Merong paggiling pa rin sa kasalanan. No? At kahit na tayo mga mananampalataya na, nandoon yan, hindi nawala. Nandoon yan sa loob ng pagkatao natin. Ang pagkakaiba, ito ang pagbabago. Kumbinsido na tayo na yung inner inclination to sin, hindi ito makakabuti para sa atin. Kumbinsido tayo na hindi ito tama. Hindi ito kalugod-lugod sa Diyos. Hindi ito magbibigay ng kagandahan sa ating kaluluwa. Kaya nga, yung inner inclination na yan, hindi natin dapat i-entertain. Hindi tayo gumive in. And the only way to gain victory over it is to walk by the Spirit. No? To walk by the Spirit. No? So, paano ko ba i-illustrate yan? Diba? Pagka ikaw diabetic person, hindi yung basta lang tumataas ang sugar mo, talagang diabetic ka na. No? Tapos, nasa hapag kainan, andoon ang mga masasarap na pagkain. No? Tulad ng arroz valenciana, cake, ice cream, no? At ano pa, lahat ng masasarap nandoon sa harapan mo. Anong nararamdaman mo? Ha? May cravings, di ba? May cravings sa loob ng puso mo. Natikman. Kainin ang lahat ng ito. Paano mo mariresist? Paano mariresist yun? Kapag naisip mo, ay, mapanganib to sa aking kalusugan. No? Hindi makakatulong ito para ako maging healthy. Baka maging daan pa ito ng aking kamatayan. At kapag naisip mo yun, anong mangyayari? Unti-unti, magsasubside yung cravings. Unti-unti, magsasubside yung desire to eat this delicious food. Di ba? In similar way, brethren, may desire sa loob ng isip at utak natin na hindi natin maintindihan na kumiling pa rin sa kasalanan. May desire tayo na mag-isip pa rin ng masama sa kapwa, no? No, mag-entertain ng mga lustful thoughts, no? At magpakalat ng mga salitang hindi magaganda laban sa iba o kung ano-ano man. Pero dahil may banal na espiritu na nananahan doon, mayroong lumalaban, no? Merong nagsasabi, hindi yan tama. Hindi makakabuti yan sa'yo. Huwag mong i-entertain yan. Huwag mong kainin yan. Tama ba, mga kapatid? Yun yung ibig sabihin. Na you have now the ability to resist that inner inclination to sin. So that's the first heading. The command to walk by the Spirit. Let's go to the second heading. The cause for walking by the Spirit. Verse 17. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. Now, dito makikita natin, merong inner war, no? Merong digmaan sa loob ng isang totoong mananampalataya ni Kristo. And deep within us, merong opposing desires. Merong opposing longings. Yung banal na espiritu na nanahan sa atin stand in opposition to the flesh. Anong resulta, mga kapatid? Meron talagang digmaan. Merong war. At ito yung forever war. Habang nandito tayo sa fallen world.
Hindi nawawala yan. Nandoon yan sa loob. Now, ano ba pagkakaiba natin sa mga hindi mananampalataya? Alam niyo yung mga hindi mananampalataya ni Jesus, pag nakagawa sila ng kasalanan, minsan na, di ba nakukonsensya rin sila eh. No, nagkakaroon din sila ng guilt. Minsan, nararamdaman nila yung bigat ng consequence na nagawa nilang kasalanan. Ba't ko kasi nagawa yan? Hindi tama yun. Tuloy, ito nangyari sa akin. However, hindi nila nararanasan yung tinatawag na spiritual warfare. Yun ang wala. Sapagkat, ang taglay nila, yung fallen nature nila, but devoid of the Spirit. Ulitin ko, ang taglay nila, yung fallen nature, but devoid of the Spirit. Walang Espiritu Santo sa loob. No? So, pag gumawa sila ng kasalanan, nadidisappoint din yan sila, nakukonsensya, nakikita nila mukhang hindi rin maganda, pero consistent yun sa nature nila. Consistent yun sa nature nila bilang mga kaaway ng Diyos, Romans 5:10, at bilang anak ng kagalitan, Ephesians 2:3. Any inner conflicts he feels is limited to the remnants of conscience. Conscience lang, within the fallen state. Believer lang, mga Kristiyano lang na totoo, ang nakakaranas ng deep spiritual struggle. Sapagkat nandun sa kanya yung Holy Spirit eh. Kaya dahil nandun sa kanya yung Holy Spirit, tama yung sinabi ni Pablo sa kanyang sariling experience. Romans 7:22-23. Basahin natin. For I delight in the law of God, in my inner being, but I see in my members another law, waging war, the law of mine, and making me captive to the law of sin that dwells in my members. Now, gusto ko i-clarify, mga kapatid, ha? Kasi ito, matagal ko ring narinig itong katuruang ito at yun din ang akala ko nung araw. Na yung Christian daw, mayroon daw dalawang nature. Yung old at saka yung new nature. Narinig nyo na ba yun? Turo na yan? Ha? Yung mga Christian, meron siyang old nature, meron siyang new nature. Gusto kong sabihin, mali yun. Hindi totoo yun. Although once upon a time, naituro ko rin yan. Kaya nga dapat sabi nila, parang aso yan eh. Yung aso sa pagkatao mo, parang mayroong kanyari, may asong itim at mayroong asong puti. Pag pinapakain mo lagi yung asong itim, yun ang mas malakas. Natatalo yung asong puti. Pag pinapakain mo naman yung asong puti, na mas malakas yun. Kasi may dalawa kang nature. Gusto kong sabihin mga kapatid, hindi totoo yan. Si Jesus lang ang may dalawang nature. Ano? Divine nature and human nature. Si Jesus lang. Tayong mga tao, isa lang yung nature natin. Ang tawag doon, human nature. Pero yung human nature natin, fallen. Yung human nature natin, makasalanan. Tayo lang yun. Kaya hindi tayo pwedeng magkaroon ng dalawang nature. Isa lang yung nature natin. Ang pagkakaiba lang, yung human fallen nature natin, ngayon ay pinananahanan ng banal na espiritu, kaya may digmaan na nangyayari sa loob ng ating pagkatao. Kaya ang tanong ko sa inyo, nararanasan nyo ba yung ganyang klase ng conflict? Kapag nagkakasala kayo, nag-grieve ba yung heart nyo? O pinaliliwanag nyo, ini-explain nyo? Kaya ako naman nagawa yun eh. Tulad din ng ibang mga unbeliever. No? Dapat nakakaramdam ka ng grieve dun sa puso mo. Meron ka bang totoong hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos at bigyan siya ng kalwalatian? Nasisense mo ba na maaring meron pang inclination ng kasalanan doon sa loob ng isip at sa puso mo, pero hindi mo dapat i-entertain? Mahalagang tanong na yan kasi napakahalagang tanda ng isang totoong Kristiyano, ng isang totoong mananampalataya na meron siyang ganyang nararamdaman sa kanyang pagkatao. This inner conviction and struggle are not signs of spiritual failure. Pagka nararamdaman mo, hindi mo sasabihin, failure talaga ako. No? Mukhang yata may problema talaga ako. Hindi. Ebidensya yan na kumikilos ang Espiritu Santo sa pagkatao mo. Ebidensya yan na kumikilos siya sa puso mo.
yan ay tulong para i-reveal niya sa iyo, kay Kristo ka na. Mananampalataya ka na. Kabilang ka na sa kawan ni Kristo. Kaya, dapat lumalaban ka na sa ganitong klase ng inclination, dulot ng pagiging makasalanan mo, at lumakad ka ng ayon sa Espiritu Santo. Dahil doon, mga kapatid, meron dalawang bagay na pwede nating sabihin, dapat mindful tayo. First, let us guard ourselves against the deceitfulness of sin. Kaya nga sabi ni Paul, di ba, verse 13, do not use your freedom in Christ as an opportunity for the flesh. In other words, do not allow the desires of the flesh to prevail. Someone might think, teka muna, pwede naman siguro kahit maliliit na kasalanan lang, di ba? I-entertain ko. Huh? Maliit na pagsisinungaling, maliit na pag-iisip ng malaswa, maliit na bagay lang naman, mga respectable sin. Konting bisyo lang naman yan. After all, pwede naman ako humikagad ng tawad sa Panginoon. Di ba na may mga ganyan bang pangangatwiran kayong naririnig? Gusto kong sabihin, hindi safe yan. Bakit? Kayo ba? Hahayaan nyo? Isang patak lang na lason sa pagkain mo, okay lang yun. Maliit lang yun eh. Pwede ba yun? Gusto nyo maglagay ng, maglagay ka ng maliit lamang na, manipis lang na lubid dito sa leeg mo. No? Maglagay ka lang maliit, tapos hawak-hawak nung ibang tao. Maliit lang naman. Di mo makakaano yun. Pwede ba yun? Delikado yun. Kaya, mga kapatid, kapag tayo nakipaglaro sa kasalanan, sooner or later, masusumpungan mo, kinokontrol ka na nun. No? Kaya wag mong bigyang daan ang mga malalaswang kaisipan. Wag mong bigyang daan ang mga bagay na pananalita o mga bagay na kaisipan na iyong ikakalat sa iba. Maaaring ito'y maging chismis na. Wag mong bigyang daan yung grudges, yung bitterness, yung inggit. Wag mong i-welcome yan sa puso mo. Hindi yan makakabuti. Para lang siyang isang maliit na kislap na pwedeng magsunog ng bahay, katulad ng nangyari sa amin, di ba? Ano yun? Nagpausok lang. Kasi kahapon kinausap ko yung dahilan doon. Ano bang ginawa mo, kuya? Kasi ganito lang naman ginawa ko, pastor. Ang tawag nito, yung tray ng egg. Ang dami kasing lamok eh. Pinausukan ko lang naman. No, doon lang kasi nasa kwarto, nilagay ko lang doon. Usok lang naman yun eh. Kaya lang malapit sa kama. No. Ayun. Sinunog ang buong bahay. At muntik nang pati kami ay madamay. Anong ibig ko lang sabihin? Maliit lang. Pinalak lumaki. Kaya kapag kumakatok na ang mga kung ano-anong kaisipan, no? O mga kung ano-anong usapin na hindi makakatulong, let us shut the door, brethren, because maaaring ito ay maging daan ng kasiraan, di lang ng sarili mo, kundi ng kapwa. So, guard ourselves, no, against the deceitfulness of sin. Secondly, grow in the design of the Savior. Alam niyo tayo mga Kristiyano, pwede nating ihalin tulad yung sarili natin sa tren. Yung tren na dumadaan sa LRT, MRT, yung PNR. Mga ganun. Di ba? Saan dumadaan? Sa riles. Ang kalayaan ng tren ay sa kanyang pagtahak sa riles. Once na umalis siya sa riles, discarrel ang tawag doon. Di ba? Derail ang tawag doon. Hindi natin pwedeng ihalin tulad ng sarili natin doon sa mga sasakyan na kung tawagin ay, ano bang tawag doon sa mga sasakyan na yun? Yung mga all-terrain vehicles, yung mga terrain, yung mga, di ba, nakakita kayo, yung mga sasakyan na medyo malalaking gulong, tapos kahit dumadaan nyo sa putikan, sa bundok, sa mabato, kayang-kaya kasi
malaki yung gulong no? Sa mga damuhan. Hindi. Tayo, yung tinatahak lang natin, kumbaga para sa tren, yung release lang na yun. Pag lumabas tayo ron, hindi na yung kalayaan. Yun ay derail. No? Ang tawag doon, derail o discarrel sa Tagalog. Yan ang isda. Yung mga isda sa, di ba, sa mga tabang, pag nilagay mo yun sa alat, ano mangyayari? Ha? Isda pa rin siya. Pero maya-maya, wala na siyang buhay. No? Yun din yun mga kapatid In a similar way, our true freedom is found. Where? In following the Spirit. That is what we were designed to as redeemed people. When we act contrary to the Spirit, it is not only harmful to our soul, but it will also harmful to others. No? Magiging pati iba, madadamay. Tulad ng sinabi ko kanina. Nasunog ang bahay mo, sigurado pati kapitbahay mo pag hindi napigilan yan. Sunog din ang mga bahay nila. Same also in terms of sin. Grow in the design of the Savior. Our design is to follow Christ. And that brings me to the third and last heading, the condition of those who walk by the Spirit. Verse 18. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now, yung salitang walking and being led are practically synonymous. Ayan ang kondisyon ng mga totoong mananampalataya. We are not to walk along with the Spirit as equal. Pagka sinabing walk by the Spirit, hindi ibig sabihin nun, pag lumalakad ka, nandiyan ng Espiritu Santo kasabay mo. Hindi ganon. Parang barkada mo. No, body-body. Hindi, nasa unahan siya. Yung sinabi, di ba? But if you are led, ibig sabihin, leadership ang ibig sabihin yan. Nasa unahan siya. Nangunguna siya. Yan ang buhay natin. Yun ang totoong paglakad. Kaya maganda rin yung ginamit. Walk and then led. Kasi pwede kang lumakad, no? May kasabay. Pwede kang lumakad na sumusunod doon sa nangunguna sa iyo. At yun ang trabaho. At yun ang dapat meron sa atin bilang Kristiyano. Romans 8:14. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. So ang totoong mananampalataya ni Kristo, mga anak ng Diyos, they are being led. Sila ay may leader lagi sa buhay nila. Gusto ko lang i-quote ang sinabi ng isang New Testament scholar, Ernest Duwet Burton, na explaining the difference between walk and being led. Pero sabi niya, meron lang emphasis, pero halos pareho naman ang ibig sabihin. Sabi niya, to walk makes prominent the conformity of conduct to the guidance of the Spirit. Whereas being led emphasizes the voluntary subjection of the will of the Spirit. So pag sinabing to walk, ibig sabihin, yung conformity. Conformity, you want to conform. Gusto mong umayon doon sa pagkilos ng Espiritu Santo. Pero pag sinabing led, ang diinoon ay voluntary subjection. Ay may totoong hangarin kang sumunod doon sa kilos ng Espiritu Santo. At yan daw ang katatayuan ng mga totoong Kristiyano. In short, Christian is not only sensitive to the convicting work of the Spirit, but is also ready and willing to follow His leading. No, ngayon, pero may sinabi rito si Paul. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Ay, something that we have to explain. Ano bang ibig sabihin ni Paul? Yung sabi niya, kung ikaw ay pinangungunahan ng Espiritu Santo, wala ka sa ilalim ng batas. Now, let me explain it in two ways. First of all, you are not under the law, not as the ground for your justification. Ibig sabihin, hindi ka pinawalang sala dahil sa batas o sa pagsunod sa batas. Kasi ang nagagawa lamang ng batas ay ilantad
at ipaliwanag kung ano ang kasalanan at ano ang bunga ng kasalanan sa buhay mo. Pero wala siyang kapangyarihang alisin ang sumpa. Alisin yung guilt sa buhay mo bilang isang makasalanan. Now, isang magandang paliwanag dyan ay nandoon sa Pilgrim's Progress uli. Doon sa kwento ni John Bunyan. Kung kayo ay sumusubaybay sa Pilgrim's Progress o nagbabasa ng Pilgrim's Progress, natatandaan nyo nung si Mr. Christian ay nakarating sa isang bahay ng bahay na ang tawag sa bahay na yun ay the Interpreter's House, no? Bahay ng ni Mr. Interpreter. Pagpasok niya ron, no? Habang kasi siya, 'di ba? Sabi ko, nasa journey siya patungo sa Celestial City. Mayroong iba't ibang lugar na napuntahan siya. Sa mga napuntahan niya, yung lugar ng bahay ni Mr. Interpreter o Interpreter's House. Ngayon, doon sa loob ng bahay, maraming silid. Isa sa mga silid ay tinatawag na parlor. Hindi yun yung beauty parlor. No? Baka yun nasa isip agad natin, parlor, beauty parlor o funeral parlor. No? Pero yung silid na yon, sabi, marumi. Marumi yung silid. Ngayon, mayroong isang lalaki na inutusan si Mr. Interpreter, walisin yung dumi doon sa silid. Pero ano nangyari nung winalis niya, di ba? Lalong, ano ang tawag dyan? Lalong gumanon yung alikabok, di ba? Pag nagwawalis kayo, lalo pag makapal yung dumi sa floor, pag walis mo, di ba? Masambulat yung alikabok, no? Kaya, ang mangyayari, masusuffocate ka o sa Tagalog, masusulasok ka. No, doon sa pagbulwak ng alikabok. Ma-overwhelm ka. At dahil doon, sabi ni Mr. Interpreter, tinawag yung isang maid. Buhusan mo ng tubig. Buhusan mo ng tubig. At nung binuhusan ng tubig, pag hindi ko matagalog, no? Yung pagsambulat ng alikabok ay nasettle. Tapos pinaliwanag niya ngayon kay Mr. Christian ang ibig sabihin. Sabi niya ganito yan. Yung silid na kung tawagin ay parlor, no? Sorry. Yung silid na kung tawagin ay parlor, sabi niya, ito ay kumakatawan sa puso ng isang taong wala pa sa Panginoon o unregenerate heart. Yung dumi, naging alikabok ay kumakatawan sa kasalanan. Yung namang nagwalis, kumakatawan sa batas. Habang winawalis ng batas yung kasalanan, lalong nakakasulasok, lalong dumadami, lalong nagkakaroon ng problema. Pero, yun namang inutusan para dumilig ng tubig, yun yung mga nangangaral ng ebanghelyo at yung tubig, ang ebanghelyo. Ano yung lesson? Ang lesson ay, yung batas, ini-expose niya yung kasalanan, pero ini-stir up niya rin. Hindi niya kayang linisin. Hindi niya kayang tanggalin. Ang ebanghelyo ng biyaya lamang ni Kristo ang may kapangyarihang magpatigil, maglinis at magdalisay ng isang pusong marumi. Kaya, ang batas, kailangan para i-expose ang kasalanan, para malaman na ikaw ay makasalanan. Pero hindi ito makapangyarihan para ito ay mag-alis ng sumpa ng kasalanan. Pangalawa, tinawag ko itong the law. We are not under the law, not as ground for justification, but as guide for sanctification. Kung tayo napawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, babalik din tayo sa batas. Babalik din tayo sa batas. Doon sa moral na batas ng Diyos, nang meron ng panibagong kaisipan. Pag tinignan natin yung batas, hindi na ito ang daan para tayo mapawalang sala o maaring ganap, kundi ito ay gabay para tayo ay makagawa ng kalooban ng Diyos. Iba na ang perspective natin sa law, nagbago na. Hindi na ito burden. Nung tayo mga unbeliever, pag tinitingnan mo yung batas, burden yan. Hindi ko kayang gawin yan eh.
Pero ngayon, na nasa Panginoon na tayo, na pinanampalataya na natin, na nakasunod ng buo sa batas, hindi na burden ang batas, kundi guide, a joyful guide in our journey through this sinful world. Yung sinabi ni David, Psalms 119 verse 97, ito na yung magiging tingin natin sa batas. Oh, how I love your law. It is my meditation all the day. No? So yung batas, magsisilbing ilaw o liwanag sa madilim na tahakin ng buhay. O magiging isang protective fence, yung bakod, no? Na tinatahak mo sa daan na magkabila ibangin. Di ba pagka maglalakad ka sa isang daan na magkabila ibangin, kailangan ng protective fence. Yun ang magsisilbing gabay para hindi ka mahulog doon. Pero minsan, pag pinagbibigyan mo yung inner inclination to sin, ano nangyayari? Pinapatay mo yung ilaw eh. No? O kaya naman, binabaliwala mo yung bakod eh. At dahil doon, natatalisod tayo, nasusugatan tayo, bumabagal ang progress natin sa buhay Kristiyano. Kaya nga kinakailangan natin lagi ang batas para maging gabay sa ating paglakad hanggang makarating tayo doon sa kaluwalhatian. Mga kapatid, one day, ang pagkilos ng Espiritu Santo sa pusong ito na makasalanan, makukumpleto. Matatapos din. Wala nang labanan na mangyayari sa loob. Darating ang araw yon, pag nandoon na tayo sa piling ng Panginoon. Mararanasan natin ang totoong, ganap na kalayaan. Kalayaang dadalhin ng Espiritu Santo. Kalayaan sa kasalanan. Kalayaan na maglingkod. Kalayaan na ganapin ng buong-buo ang kalooban ng Diyos nang walang struggle. Nang walang pakikibaka. Sa final state, magiging malaya na tayong magawa. Yung pinakamalalim na nasain ng puso natin nung tayo maging Kristiyano, na gawin ang kalooban ng Diyos. Yan ay sa araw ngayon. Pero ngayon, ito'y araw ng pakikibaka. Ito'y araw ng pakikidigma. Maging mabuti tayong kawal ni Kristo. Maging mabuti tayong mga mandirigma para sa kanyang kalwalhatian at para sa kanyang katuwiran. At ito'y magagawa natin sa kapangyarihan ng Espiritu Santong nananahan sa atin. Pero baka meron akong kinakausap na wala pa kay Kristo. Hindi ka pa mananampalataya. Ibig sabihin, wala pang Espiritu Santo sa iyo. Kaya, maaaring nararamdaman mo yung kasalanan. Maaaring nakukonsensya ka rin. Pero, wala talagang deep struggle within. Wala talagang digmaan sa loob. Walang spiritual warfare. Anong kailangan mo? Lumapit ka kay Kristo. Lapitan mo siya at hilingin mong iligtas ka niya. Iligtas ka niya ngayon. Sa buhay na ito. Iligtas ka niya at bigyan ka niya ng kapatawaran sa kasalanan at tanggapin doon sa kanyang banal na presensya. Lumapit ka sa kanya at hingin mo ang biyaya ng kaligtasan. At kapag nangyari yon, no? At kapag totoong nanampalataya ka sa kanya, magsisimula ang spiritual warfare. Isang mahirap pero isang marangal na digmaan na iyong kakaharapin sa buhay na ito hanggang sa ikaw ay dumating doon sa kaluwalhatian. Marami pong salamat sa inyong mga pakikinig, mga kapatid. Tayo po ay manalangin.